Magandang araw po, maligayang pagdating sa Veggie Eskwela. Sa ating webinar series ay tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng masustansyang gulay sa inyong tahanan, paaralan o komunidad. Ako po si Joyce Gaviola at kami ng aking kasama na si Kuya Bula ay magbabahagi sa inyo kung paano magpunla at magtanim ng nagbubungang gulay. Ang Solanaceae ay pamilya ng gulay tropical na may 75 genera at 2,000 species. Ang pinakamahalagang genera ay ang Solanum na kinapalolooban ng patatas at talong, Lycopersicon na kinabibilangan ng kamatis at capsicum at mga sili. Sila ay pampalagian tumutubo sa tag-init. Ang Cucurbitaceae o cucurbits o pamilya ng gourd ay pamilyang may 965 species at 95 genera. Ang pinakamahalagang genera sa tao ay Cucurbita, kung saan kasama ang kalabasa, zucchini at iba pang gourds. Lagenaria para sa calabash, Citrullus kung saan kinabibilangan ng pakwan, Cucumis ang pipino at iba pang melon, Momordica ang ampalaya at patola. Tinatanim ang cucurbits sa lugar na tropical at kung saan mainit ang panahon. Magandang malaman natin ang pamilya ng ating tanim para sa crop rotation, kung saan iba-ibang pamilya ang tinatanim na magkakasunod. Ang crop rotation ay ang pagtatanim ng ibang pamilya ng halaman sa parehong lugar o lalagyan sa susunod. Pinapalitan ang kailangan ng sustansya at pwedeng mapaalis ang dating peste at sakit. Isang halimbawa ay ang pagtatanim ng madadahong gulay tulad ng pechay. Pag-ani ng pechay, magtatanim naman tayo ng kamatis o talong sa dating lalagyan ng pechay. Kung papalitan na ang kamatis o talong, pwede namang magtanim ng sitaw o ibang gumagapang na gulay. Pagkatapos ng buhay nito, maaaring muling bumalik at magtanim ng madadahong gulay. Kung kayo ay nakatira sa syudad o sa limitadong lugar sa paghahalaman, pero nais nyo pa din magtanim ng gulay sa pamilya ng Solanaceae o cucurbits, alamin ang mga pwedeng paglagyan tulad ng balkonahe, bubong, pader o maski bakod ay maaaring magandang lugar para sa gulayan. Kahit anong espasyo ang mayroon tayo, kailangan matugunan itong tatlo: ang araw, lupa, at tubig. Suriin ang sikat ng araw sa inyong lugar. Ito ay pwedeng harangan ng gusali, kalapit na bahay, puno at iba pa. Piliin ang pwedeng itanim base sa sikat ng araw. Ang Solanaceae at cucurbit crops ay nangangailangan ng 6 o higit pang direktang sikat ng araw. Ang laki ng lalagyan at ang pangangailangan ng lupa ng gusto nating itanim ay kailangang isaalang-alang sa paghanda ng lupang pagtataniman. Kung anuman ang napiling lupang pagtataniman, kailangang tandaan ang mga mahalagang katangian ng lupang pagtataniman. Kailangang nakakahawak ng tubig, nakakabigay ng sustansya sa halaman, at walang sakit na dala. Sa larawan na ito makikita ang buong proseso sa paggawa ng magandang lupang punlaan. Ang mixture ay dapat mabuhaghag ngunit makakahawak ng lumalaking halaman. Panoorin ang aming webinar episode number 2 para sa detalye kung paano gumawa ng magandang lupang punlaan. Ang Solanaceae or cucurbit crops ay karaniwang pinupunla sa maliit na lalagyan bago itanim sa lupa o sa mas malaking lalagyan. Sa ganitong paraan, mas konti ang gamit na lupang punlaan at ang ugat ng punla ay tumutubong hiwalay sa iba. Sa tamang araw mula sa pagtanim, pwede nating bunuti ng dahan-dahan ang buong punla at ilipat kaagad. Sa ganitong pamamaraan, nababawasan ang pagkabigla ng punla sa bagong lugar. Nilalarawan dito ang 2 uri na seedling tray. Sa kanan ay may 100 na butas, sa kaliwa naman ay may 128 na butas. Mayroon tayo ditong 2 klase ng seedling tray, 100 na butas at 128 na butas. Magpupunla tayo ng Django 2 siling panigang.
na may maliliit na buto. Kaya gagamitin natin ang seedling tray na may mas maliliit na butas. Lagyan ang seedling tray ng ating lupang punlaan. Ikalat ang lupa sa mga butas. Isang madaling paraan para isiksik ng konti ang lupa ay ang pagpatong ng isa pang seedling tray sa ibabaw at diinan ito. Ang seedling tray ay handa ng taniman ng buto. Isang buto lamang kada butas. Ang bilang ng araw bago ilipat tanim ang punla ay depende sa pananim. Ang talong at sili ay aabutin ng 25 hanggang 30 days. Ang kamatis ay 18 to 25 days. Ang cucurbits ay mas mabilis, 8 to 12 days lamang. Pag-usapan naman natin ang pag-aalaga ng punla. Panatilihing mabasa-masa ang lupang punlaan sa pamamagitan ng pagdidilig araw-araw o 2 beses sa isang araw, depende sa init at sikat ng araw. Kailangan ang pagbalanse ng dilig. Ang sobrang pagdidilig ay pwedeng maging sanhi ng dumping off o yung biglaang pagkamatay ng punla dahil sa atake ng fungus na nahikayat sa matubig na kapaligiran. Iwasan ng magdilig ng lampas ng alas 4 ng hapon o padapit hapon na at maliit na ang tsansang matuyo ang lupa. Diligan ng fermented plant juice or FPJ minsan sa isang linggo para mas masigla ang ating punla. Protektahan sa mga ligaw na hayop. Nangangailangan ang punla ng 4 hanggang 6 na oras kada araw. Siguraduhin na makukuha nila ito, kung hindi ay magreresulta ito sa paghaba ng tangkay sa paghahanap ng araw. Kung matindi naman ang init, maaaring takpan ang punla ng mesh net. Huwag payagang maulanan ang punla. Takpan ng plastic o iba pang proteksyon. Ang tinatawag na hardening ay ang pagsasanay ng punla sa lugar kung saan sila lalaki at magbubunga ng may mas malakas na sikat na araw. Dahan-dahan dagdagan ang exposure sa araw hanggang sa araw ng lipat tanim. Ang cucurbits ay kailangang masanay ng 3 to 5 days bago itanim. Ang solanaceous ay kailangang masanay ng 5 to 7 days. Ang solanaceous at cucurbits ay pwedeng ilipat tanim sa lupa, pero pwede din naman sa mga lalagyan. Ang mas magandang lalagyan na taniman ng nagbubungang gulay ay ang 5-gallon container, lalo na ang cucurbits. Ang solanaceous ay pwede din naman sa mas maliit na lalagyan tulad ng makikita sa larawan. Kailangang tanggalin ang tuktok o takip. Kailangang lagyan ng butas sa ilalim upang makalabas ang sobrang tubig sa tuwing magdidilig. Punuin na natin ang lalagyan ng lupang taniman. Pagkadilig at wala nang tumutulo sa butas, pwede na natin ilipat tanim ang ating punla. Mula sa seedling tray, mamili ng malulusog na punla. Diinan ng pataas ang ilalim ng seedling tray at dahan-dahan iangat ang punla. Ilagay ang punla sa hinandang butas sa lupa. Dagdagan ng lupa kung kinakailangan. Diinan ang lupa sa paligid ng punla upang alisin ang hangin at upang maging matatag ang tayo ng punla. Diligan ang ibabaw ng lupa. Sa pagdidilig, isaalang-alang ang kakayahan ng lupa na humawak ng tubig, ang sukat at klase ng lalagyan, ang pagkabilad sa araw, hangin, ulan at ang klase ng halaman. Diligan ng maigi. Siyasatin ang pagkabasa ng lupa sa pamamagitan ng pagpasok ng daliri ng 2 pulgada sa lupang taniman. Kung tuyo ang pakiramdam, diligan ang lupa, hindi ang halaman. Maski anong mixture ng lupa ang ginamit sa pagtatanim, kailangan regular ang taga-abono, lalo na sa mga nagbubungang gulay tulad ng solanaceous at cucurbit crops. Kailan at ano ang pag-aabono ay mahalagang konsiderasyon. Ang sustansyang na kailangan ng halaman ay nagbabago sa iba't ibang yugto ng paglaki at
mangangailangan ng dagdag suporta ang halaman para sa tuloy-tuloy na pag-aani. Ito ang summary ng Organic Fertilizer Concoctions. Ang webinar episode number 3 ay nagtuturo kung paano gawin ang mga concoctions na ito. Lahat ng concoctions ay inihahalo sa tubig bago gamitin. Ang pamantayan ay 2 kutsara sa 1 litrong tubig. Ginagamit ang concoctions linggo-linggo depende sa development ng halaman. Ang FPJ ay gamit mula seedling stage hanggang sa malapit ng magbulaklak. Pag malapit ng magbulaklak, gumamit ng kalpos. Kung nagbubulaklak na hanggang magbubunga, gamitin ng FFJ bilang spray at diligan ng FAA sa lupa. Kung malaki na ang bunga, pwedeng magdilig ng kalpos muli. Ang OHN ay pwedeng i-spray sa buong buhay ng halaman mula sa seedling stage. Para sa mga dahong gulay, ang FPJ at OHN ay pwede na. Ang nagbubungang gulay ay makikinabang sa lahat ng concoctions na ito. Gawa na at payabungin ang ating mga tanim sa natural na pamamaraan. Ang ibang tanim tulad ng kamatis ay nangangailangan ng suporta upang lumaki ng diretso at mataas habang nagbubunga. Ang suportang ito ay tinatawag na trellis o balag. Ang karamihan ng cucurbits ay nangangailangan ng balag upang makalatag ang kanyang dahon at masuportahan ng mga bunga para hindi ito sumayad sa lupa. Kung kinakailangan ang balag, maaari itong ikabit pagkalipat tanim o habang maliit pa ang halaman upang hindi masaktan ang katawan at magalaw ang ugat sa pagkakabit. Ang kamatis, talong at sili ay okay na sa isang posteng balag. Kailangan ng isang poste na may sukat na 4 feet ang haba, blue string at cutter. Ilagay ang poste hanggang sa pinakailalim ng lalagyan. Maingat na itali ang blue string sa stem ng puno ng tanim at sa itaas ng poste para maalalayan ang paglaki. Habang lumalaki ang tanim, maluwag na itali ang pangunahing tangkay sa poste o sa blue string. Maaaring gamitan ng 3 poste ang kamatis, talong at sili sa 5 galon na lalagyan. Kailangan natin ng 3 poste na may habang 4 feet GI wire at blue string. Ipasok ang 3 poste hanggang sa kailaliman ng lalagyan. Ang 3 poste ay tinatalian ng GI wire 1 foot mula sa lupa at muli 2 feet mula sa lupa para sa karagdagang suporta at katatagan. Maingat na itali ang blue string sa babang puno ng tanim at sa kawad sa taas para maalalayan ang paglaki. Para sa dagdag suporta ng sanga at bunga, kabitan ng blue string ang poste sa pagitan ng kawad. Ikabit ng nakabanat ang blue string. Para sa cucurbits o gumagapang na tanim at para masuportahan ang mabigat na bunga, mangangailangan tayo ng mas matibay at maluwag na trellis. Para dito, gagamit tayo ng 4 na mahahabang poste. Kailangan din ng alambre, lagari, mananabas, plais at pansukat na metro. Mangangailangan tayo ng 4 na pirasong poste na 6 feet ang haba. Kaya sukatin natin ito sa pamamagitan ng metro at putulin ng lagari. Ipasok ang 4 na poste sa isang matatag na lalagyan. Talian ng alambre ang 4 na poste ng 3 patong na may pagitan na 1 foot para sa karagdagang suporta. Mangangailangan din tayo ng poste sa taas para mas matatag ang balag at magbigay ng karagdagang espasyo sa paggapang ng halaman. Dagdagan ng blue string patayo at pahalang para may kapitan ang gumagapang na tangkay. Itali ang halaman sa puno gamit ang blue string at ang dulo ng blue string ay ikabit sa taas ng balag para sundan ng tangkay. Dagdagan ng blue string sa pagitan ng mga poste paakyat.
para karagdagang kapitan ng halaman. Ipaikot ang mga usbong sa blue string o sa poste o talian ng maluwag hanggang kusang umakyat ang halaman. Talian lang ng maluwag ang pangunahing tangkay sa balag sapagkat ang dahon, bunga o bagong usbong na tangkay ay malambot at pwedeng maputol. Pinapakita dito ang mga iba't ibang klase ng balag na pwede nating gawin. Upang magkaroon ng napakasarap na gulay mula sa inyong taniman, kailangan maani ito pag sila ay nasa pinakamataas na lasa. Upang makamtan nito, ang mga gulay na Solanaceous at cucurbits ay inaani sa tamang gulang. Sa mga sumusunod, ipapakita ang maturity indices at iba pang impormasyon upang higit na mas makilala ang mga pananim at ang pinakamainam na panahon ng pag-aani. Makikita dito ang mga detalye ukol sa tanim na Solanaceous, Fortuner eggplant, Diamante Max F1 tomato, Red Hot F1 hot pepper, and Sultan F1 sweet pepper. Para sa pinakamainam na lasa, inaani ito sa nasabing days after transplanting o DAT. Narito naman ang impormasyon ukol sa Melody F1 Mas Melon, Pia F1 Kalabasa, and Mestiza Ampalaya. May sinasabi dito na Brix para sa Melody F1 Mas Melon. Ang Brix scale ay sukat ng pagkatamis ng bunga. Nandito naman ang impormasyon tungkol sa cucurbit family. Mayumi Upo, Primera Patola, Megaseed Cucumber, at Sugar Ball F1 Watermelon. Ang Solanaceous at cucurbits crop ay karamihang inaani linggo-linggo. Pwede ding 2 beses sa isang linggo. Tandaan lang natin na sa pag-ani sa tamang gulang ay makakamit ang pinakamasarap at kalidad na pagkain gulay at prutas. Heto na ang ating gantimpala. Pagkaraan ng 2 buwan mula sa paglipat tanim, may ani na tayo na galing sa ating pinaghirapan para ibahagi sa ating pamilya. Sigurado akong sasang-ayon kayo dito. Ang kaligayahan ay ang pagtatanim at pagkain ng gulay na iyong tinanim. Salamat sa panonood ng aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki, EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang pumili ng East West Seed Online COD sa official East West Seed Lazada Store. Hanggang sa muli!